Welcome sa zip9.com. This video tutuloy natin ating series on subtraction of fractions. No? And sa previous video, ang pinag-uusapan natin is paano ba mag-subtract ng mixed fractions. No? Sabi natin sa mixed fractions, dapat pag nag-subtract tayo ay gagawin natin siyang improper. No? Dito, babalik rin natin yan na ayaw natin na improper. No? Kasi pag nag-improper tayo, for example, 3 and 2 over 11. So, para maging improper yan, maging 11 yung kanyang denominator. So, 11 times 3 plus 2 maging 35. So, kung napapansin nyo, lumalaki yung mga numbers. No? And, syempre, pag lumalaki yung mga numbers, mas prone to error yung computation natin. So, dito, ang gagawin natin is magko-compute tayo at gagamit tayo ng shortcut. No? I don't know if you can call this shortcut, pero mas madali siya, no? Compared dun sa pag-convert sa improper fraction. So, our first example, we have 8 and 4/5 minus 6 and 1/5. Okay, so kung susundin natin yung strategy sa previous video sa SF3, no? SF4 ito, no? So, sa SF3 yung previous video natin. I-convert natin to sa improper pareho, tsaka tayo magma-minus. But here, we check, no? Yung fraction ba, pwede tayo mag-minus? 4/5 minus 1/5? Yes, no? Kasi mas malaki naman itong ating minuend, no? Tapos 8 minus 6, wala rin namang problema, no? Ibig sabihin, like addition, pwede tayo mag-separate, no? Pwede natin i-separate. You subtract the fraction and then you subtract the whole numbers. So, 4/5 minus 1/5 is 3/5. Tapos 8 minus 6 is 2 and 3/5. O, di ba? Mas madali siya. Hindi na natin kailangan i-convert, no? Pero hindi yan palaging, nagkakataon na mas malaki to. At hindi palaging similar. So, depende. May mga additional steps tayo na gagawin. Let's have our second example, no? 9 minus 3 and 2/4. So, here, meron tayong whole number pareho, pero wala tayong fraction dito. So, ibig sabihin, wala tayong pagmaminusan. So, 0 minus 2/4, no? Ang gagawin natin para may pareho tayong fraction. So, ang gagawin natin, by the way, this is not 2/4. No? Nagkamali ako. This is 1/4. Para meron tayong pagmaminusan, magbabaro tayo ng 1 dito sa 9. Ang 9, gagawin natin 8. Tapos yung 1 na binaro natin, gagawin nating fraction. So, yung 1, since ang magmaminus tayo na ang denominator ay 4, maganda kung 4 na rin yung denominator natin. No? Remember, 1 yun na. So, pag 4 ang denominator natin, 4 din ang ating numerator. No? So, 4 over 4 is 1. 1 and 8 is 9. So, wala tayong actualing binago. 9 pa rin to, kaso magkaiba lang yung representation. So, meron tayo parehong fractions. So, pwede ba tayo mag-minus? Yes, mas malaki ito. Pwede ba tayo mag-minus? Yes. So, 4/4 minus 1/4 is 3/4. And then, 8 minus 3 is 5. Yun yung sagot natin. Diba ang dali? Number 3, we have 8 and 1/5 minus 2 and 3/5. Ano napansin nyo? Pareho silang may fractions. Kaso, pwede ba natin i-minus yung fraction? No, because mas malaki itong ating subtrahend. So, pwede pa rin ba tayo mag-borrow? Yes, no? Pwede pa rin tayo mag-borrow kagaya ng ginawa natin dito kanina. So, ang 8 magiging 7, di ba? So, magiging 7 yung 8. Tapos, yung 1 na binaro natin, gagawin natin siyang fraction, magiging, mas maganda kung 5 na rin yung denominator, di ba? 5 over 5, di ba? Kasi 5 over 5 is 1. Kaso may 1/5 pa tayo dito, pwede natin pagsamahin yan, no? So, magiging 1/5 plus 5/5. So, 7 and 6/5 minus 2 and 3/5 equals, Pwede na? Pwede na mag-minus, mas malaki na ito, di ba? So, magiging 6/5 minus 3/5 is 3/5. And then, 7 minus 2 is
5. Okay? So, 4. Kung napapansin nyo, pag nag-borrow tayo ng 1, kung ano yung denominator natin, ganun din yung numerator, di ba? Kasi 1 yun eh. So, dapat pareho yung numerator nyo tsaka denominator. Let's have our next example. Minus 9/8. Okay, so dito, meron tayong parehong fraction. Kaso hindi pwede, wala tayong whole number. Wala tayong whole number dito. So this is 0, no? 4 minus 0, wala na tayong problema. Problemahin lang natin tong fraction. Pwede pa rin tayo mag-borrow, mas maliit kasi. So this is 3. This becomes 3 plus 8 na ito, no? 8 over 8. So magiging 3 times 3 and 15 over 8 minus 9 over 8. Pwede na mag-minus, no? So 3, ang matitira 3, 15 over 8 minus 9 over 8. Magiging 6 over 8. But 6 over 8 is not not in lowest terms. So pwede pa natin i-divide by 2. No? So magiging equal to 3 and 3 fourth. Okay? So pasensya na kayo sa aso namin. Kung alam ko ano naman nangyayari dyan. Number 5. We have 6 and 2/3 minus 4. Pag ganito ba? Merong fraction dito, wala. Anong gagawin natin dyan? 2/3 minus 0. Wala problema, di ba? Kasi yung mina-minus natin, 0. So, unlike dito kanina, yung sa una natin, wala tayong mina-minus. Kanina, nalala yung 9 dito. 0 minus something cannot be, no? So, here, 2/3 minus 0, wala tayong problema. So, 2/3 minus 0 is 2/3. 6 minus 4 is 2. 2 and 2/3.